Nagsisimula ang lahat sa isang detective na iniinteroga ang isang bilanggo na si Lee. Ipinapakita niya sa lalaki ang mga larawan ng mga batang maaaring nagdusa dahil sa kanya. Tila ba oras na para pagbayaran ng kriminal ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit hindi yun ang nangyari. Sa hallway ng kulungan, biglang lumitaw ang isang bilanggo na naka-assign sa paglilinis at may dalang patalim na nakatago sa timba. Bigla niyang inatake ang isa sa mga gwardya. Sa ilang segundo lamang, nakuha niya ang isang baril at nagsimulang paputukan ang iba. Sa gitna ng kaguluhan, si Lee sa loob ng selda ay nagawang agawin ng baril mula sa mismong detective. Kahit tinamaan siya ng ilang bala, tinupad ng bilanggong tagalinis ang layunin, palayain ang kanyang boss. Matapos makalabas mula sa selda gamit ang baril, gustong harapin ni Lee ang detective ng harapan. Pagkatapos nito, ipinamahagi niya ang mga baril ng mga gwardya sa kanyang grupo at nagsimula ang isang marahas na pag-atake laban sa mga bantay. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ay napatay. Si Lee lang ang natirang buhay. Ilang sandali ang lumipas, may natagpo ang lalaki na walang malay sa isang dalampasigan. Inanod siya ng agos patungo roon. Dinala siya sa ospital at 2 buwan siyang nanatiling comatose sa ilalim ng pangangalaga ni Aline. Sa buong panahong iyon, walang sino man ang naghanap sa kanya. Nang sa wakas ay magising siya, wala siyang naaalala. Dahil hindi niya alam ang sarili niyang pangalan, pinili niyang tawagin ang sarili bilang Ismael, hango sa karakter sa librong Moby Dick. Natuklasan ng doktora na may mga piraso ng bala sa kanyang bungo at posibleng iyon ang dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng totoong koneksyon sina Ismael at Aline. Naniniwala si Aline na matutulungan niya si Ismael na maibalik ang kanyang mga alaala. Samantala, si Lee ay lumitaw sa isang pagpupulong kasama ang iba pang mga kriminal. Kahit huli siyang dumating, umasta siyang walang pakialam, umupo at nagsimulang kumain ng instant noodles sa harap ng lahat. Isa sa mga naroon ang nagreklamo sa kalidad ng mga baril at produktong ibinibigay ni Lee at hayagang sinabi na balak niyang kontrolin ang rehiyon. Akala niya ay siya na ang may kontrol, pero alam na pala ni Lee ang lahat at dinala niya ang sarili niyang mga kakampi. Sa labas, isa sa kanyang pinakamalalakas na tauhan na may suot na salamin, si Base, ay mag-isang hinarap ang isang armadong grupo at nagtagumpay. Sa loob naman ng silid, ang babaeng bodyguard na mayaman ay ikinagulat ng lahat nang maglabas siya ng patalim at na-neutralize ang maraming kalaban. Napatigil sa takot ang iba. Isa sa mga kalaban ang nagtangkang atakihin si Lee ng palihim, ngunit tinamaan ito sa leeg gamit ang stick ng pagkain. Tinapos ni Lee ang banta at iisa na lang ang natirang buhay, isang tauhan na binaril ni Lee sa tainga para mag-iwan ng babala. Isiniwalat ng lalaki na ilang buwan na ang nakalipas nang may natagpo ang bangkay sa dalampasigan. Isa raw ito sa mga tao ng karibal ni Lee. Gusto ngayon ni Lee na alamin kung sino ang lalaking iyon at inutusan ang tauhang tinamaan sa tainga na mag-imbestiga ng palihim sa ospital. Habang nangyayari ito, nagsisimula ng mapalapit si Ismael sa mangingisdang nagligtas sa kanya. Dumating naman sa ospital ang tauhang wala ng tainga, kunwaring interesado lamang, ngunit agad nitong sinimulang gipitin si Doktora Aline. Nang sinubukan nitong hawakan si Aline, agad na kumilos si Ismael. Hinarang niya ang braso ng lalaki, pero nataman siya sa ulo gamit ang bote. Sa sandaling iyon, may nagbago. Nagising ang mga instinct sa pakikipaglaban ni Ismael. Mabilis siyang nakaiwas, nadisarma ang kalaban sa isang kahangahangang paraan, at muntik na itong masaktan ng matindi. Tumakas ang lalaki sa takot na pagtanto niyang mas delikado pala ang pasyenteng ito kaysa inaakala niya. Sa gabi ring iyon, nagpasya si Aline na panahon na para alisin ang mga balang nakabaon sa bungo ni Ismael at inimbitahan siyang pumunta sa Jakarta. Ngunit nag-atubili si Ismael. Natatakot siyang malaman na isa siyang masamang tao noon. Bago siya bumiyahe, kailangan muna niyang maintindihan kung sino talaga siya. Pero ang pag-aalinlangang ito ay may kapalit. Binabantayan na sila ng mga kriminal. Nakita nila ang dalawa sa hintayan ng bus. Sumakay si Aline mag-isa, akala niya ay ligtas ang lahat. Pero hindi nagtagal, hinarang ang kalsada. Pinatay ang driver at nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Akala ng mga kriminal ay si Ismael, na ang tunay na pangalan ay Abidi, ang nasa loob ng bus, pero naiwan siya sa lungsod. Tumawag si Aline kay Bidi, desperado. Sa kabilang linya, narinig ni Abidi ang putok ng mga baril mula sa loob ng bus. Pinatay ng mga kriminal ang lahat ng pasahero, maliban kay Aline at isang batang babae na kasama niya. Nang mapagtanto nilang wala si Abidi sa mga patay, inasikaso na nila ang natitirang mga buhay. Samantala, dinala ni matandang mangingisda si Abidi sa lugar. Nakatigil ang bus at naroon ang mga bangkay, pero wala si Aline sa mga iyon. Pagkatapos niyon, dumating ang panibagong grupo ng mga kriminal para burahin ang anumang ebidensya ng massacre.
Isa sa kanila ang nag-utos, putulin muna sila, para mas madaling sunugin. Ang isa sa mga bandido na may bigot ay umatake gamit ang itak, pero nagkamali ng tama at nawasak ang kisame ng bus. Bagamat nagpapagaling pa, nagsimulang maalala ng katawan ni Abidi kung paano lumaban. Kaya nakaganti siya agad. Binuhusan siya ng gasolina ng isa sa mga kriminal at naghahanda itong sunugin siya. Tinamaan ni Abidi sa mismong mata ang kalaban at itinulak ang bala hanggang sa dulo, tuluyang pinatay ito. Naiapoy naman ng isa pang kriminal ang bus. Tumalon palabas si Abidi sa bintana at gumulong sa lupa para patayin ang apoy sa kanyang jacket. Pero sinubukang ulitin ng lalaking may mahabang buhok ang atake at siya naman ang nasunog. Isa na lang ang natitirang kalaban. May baril ito. Tumalon ang mangingisda para salbahin si Abidi at siya ang tinamaan. Isang nakamamatay na bala. Bumagsak ang matanda sa mga bisig ni Abidi at binawian ng buhay. Bago pa makaganti si Abidi, sinurpresa siya ng isang pulis at nawalan siya ng malay. Si Aline at ang bata, sa kabilang banda, ay dinala sa isang tagong lugar, isang madilim na basement. Naroon din ang lalaking walang tainga, pero hindi niya pa nakikita kailanman ang lugar na iyon. Nagsimula siyang magtanong, pero sinagot siya ng psychopathic na kalbong tagabantay ng lugar sa pamamagitan ng baril, walang pasensya. Ang basement ay may mga kamera sa paligid, at bawat galaw ay monitor. Nagising si Abidi sa loob ng isang presinto. Sinubukang ipaliwanag ng kapitan ng pulis kung ano ang nangyayari. Ipinakita niya ang litrato ni Lee. Ang lalaking ito ang responsable sa mga totoong massacre, laging may mga biktima sa kanyang likuran. Pero ang pinakamasahol sa lahat, isinasama niya ang mga bata. Mga batang edad 6 hanggang 10 na pinalaki niyang parang sariling sundalo. Laking tiwala ang mga ito sa kanya at handang gawin ang lahat para sa kanilang pinuno. 2 buwan na ang nakalipas nang mahuli si Lee. Mag-isa lang siya noon, walang armas, at madaling naaresto. Pagkatapos, ipinakita ng kapitan ang isa pang larawan. Naroon si Abidi na nasa tabi ni Lee na parang magkaalyado sila. Sa sandaling iyon, biglang nawalan ng kuryente ang presinto. Nagsimula ng umalangaw ang mga putok ng baril sa loob ng gusali. Lumapit ang kapitan sa bintana para tingnan ang nangyayari pero tinamaan siya ng matinding hampas sa ulo. Isa itong mabilisang atake gamit ang matalim na sandata. Sunod na target si Abidi, pero nagkamali ng galaw ang mamamatay tao. Pinalaya si Abidi mula sa pagkakatali, at agad niya itong sinamantala. Lumaban siya ng buong lakas, ginamit ang mesa bilang sandata, at naitulak ang kalaban sa sarili nitong patalim. Isang granada ang inihagis sa silid, ngunit nailigtas siya ng mesa sa pagsabog. Sinugod ng mga tauhan ang buong presinto, pero naiwasan ni Abidi ang lahat ng bala. Sa labas, 2 kalbong lalaki ang nagmamatsyag, armado ng mga rifle. Sa kabila nito, nakahanap ng pagkakataon si Abidi at nakatakas. Tumakbo ang isa sa kanila para buksan muli ang kuryente at padaliin ang pag-atake, habang ang isa ay hinarap si Abidi ng harapan. May dalang shotgun ito at sunod-sunod ang putok. Pero mahina ang baril o matibay lang talaga ang mga muebles ng presinto. Naghintay si Abidi hanggang maubos ang bala, saka umatake. Lumaban si Abidi sa natitirang kriminal. Mas matatag na siya ngayon, alerto ang kanyang reflex. Pinatumba niya ang kalaban at nakakita ng isa pang shotgun sa ilalim ng mesa. Nang muling lumitaw ang kalaban, tanging kabaong na lang ang sumalubong dito. Wala nang ibang opsyon, sumabak sa santukan ang ikalawang kalbo, isang dambuhalang lalaki. Inangat niya si Abidi at sinubukang sakalin. Kahit dahado, ginamit ni Abidi ang lahat ng makikita, isang fire extinguisher, telepono, pati cutter ng papel. Na-improvise niyang lahat ito bilang sandata. Galit na galit ang kalaban, pero hindi umatras si Abidi. Malakas ang kanyang mga suntok, winasak ang mga gamit, at sinubukang pabagsakin ang kalaban. Nang hindi umubra ang teknik, ginawa niya ang tanging opsyon, binugbog niya ito ng kanyang mga kamao hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos ng labanan, bumalik sa isipan ni Abidi ang mga alaala. Ang mga kalabang ito, dating kakampi niya kaya't may tanong sa puso. Samantala, nasa ibang lugar si Lee. Dinala niya ang isang batang babae sa basement kung saan nakakulong si Aline. Tumawag siya sa isa sa kanyang tauhan at sinabing, huwag niyo munang patayin si Abidi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang baka wala nang makapigil kay Abidi. Para ipakita ang kapangyarihan, sinakal ni Lee si Aline habang pinapakinggan ni Abidi sa kabilang linya ang mahinang hininga ng babae. Pero hindi nagpatalo si Aline. Dinampot niya ang gunting at sinaksak ito sa balikat ni Lee. Naalala bigla ni Lee ang sandaling nagbago ang lahat, ang kanyang pinakamagaling na sundalo, si Abidi, ang nagtaksil sa kanya at nagsuplong sa pulisya.
Habang papunta sa kampo, natuklasan ni Abidi ang isang lumang balon kung saan itinatapon ang mga bata na walang pagkain ni tubig. Doon, kailangan nilang magpatayan para mabuhay ang isa. Kasama ni Abidi noon si Bess, na tinuring niyang kapatid. Nangako si Bess na magiging tapat sa taong tinawag niyang ama. Si Abidi naman ay maaaring umalis noon pa, pero pinili niyang manatili. Kailangang iligtas niya si Aline. Nag-aabang si Bess sa kagubatan, handang umatake. Sanay siya, mabilis, at eksperto sa teleskopikong baston. Walang armas si Abidi at pinagtangkaan siyang saktan. Isang matinding hampas sa ulo ang nagpatamba sa kanya sa gilid ng dalampasigan. Mula sa malayo, pinapanood ni Rika ang lahat. Pumutok siya ng baril, pero buhangin lang ang tinamaan. Sinisi ni Rika si Abidi sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Nang subukan siyang salagin ni Abidi, tinapon niya ang buhangin sa mukha ni Rika at kinuha ang baril. Doon niya naalala, si Rika ang bumaril sa kanyang ulo 2 buwan na ang nakalipas. Hindi mo dapat tinraider ang tatay natin, galit na wika ni Rika. Humugot siya ng patalim at muling sumugod. Sinugatan niya si Abidi ng ilang ulit. Hindi lumaban si Abidi, ayaw niyang saktan ang tinuring na kapatid. Kaya paulit-ulit siyang tinamaan, pero nang mapagtantong hindi sapat. Ang salita, tinadyakan niya sa ulo si Rika, kinuha ang patalim at sinubukang kumbansihin itong iwan si Lee. Ngunit tumanggi si Rika. Kinuha nito ang nakatagong baril at pinaputukan siya, ngunit sadyang hindi tinatamaan si Abidi. Automatikong nag-react si Abidi. Ibinato niya ang patalim kay Rika. Bumagsak si Rika, wala nang buhay sa mga bisig ng kapatid. Doon tuluyang bumalik lahat ng alaala ni Abidi. Tumawag siya kay Lee at buong tapang na sinabi, hindi ka alamat ng underworld, isa kang halimaw na nananakit ng mga bata. Sumagot si Lee sa malamig niyang tinig, bakit hindi ka bumalik dito para pag-usapan natin yan? Matatag ang sagot ni Abidi, nandito na ako. Narating ni Abidi ang bunker kung saan nakakulong sina Aline at ang bata. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Isa sa mga tauhan ang itinapon si Aline sa kama at sinubukang gahasain siya. Sa sobrang takot, binasag ng isa pang bihag ang plato sa ulo ng lalaki. Hindi ito natinag. Kinuha niya ang bubog at sinaksak ito, saka sinubukang sakalin. Walang epekto. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang AK-47 sa sahig, ibinigay ito kay Aline. Inalis ni Aline ang safety at pinaputukan ang kalaban hanggang magmistulang butas-butas na keso. Pinatay din ng bata ang isa pang tauhan, pero may mas marami pa sa loob. Napapaligiran sila. Dumating si Abidi at nilipol ang buong squad. Nang makita niya si Aline, sinabi niyang tumakas na. Pero nagduda si Aline. Nakikita pa rin niya si Abidi bilang isa sa mga dumukot sa kanya. Totoo, sabi ni Abidi, pero sinubukan kong magbago, at ikaw ang tumulong sa akin. Wala na silang oras. Dumating na si Lee. Handa sa huling sagupaan. Humarap si Lee kay Abidi na parang ama sa suwail na anak. Pero mag-isa na siya ngayon, patay na ang lahat niyang anak. Sa paningin ni Abidi, matagal na silang patay, mula pa noong itapon sila sa balon. Nagsimula ang labanan. May karanasan si Lee, pero mas bata, mas malakas, at mas mabilis si Abidi. Bawat suntok sa ulo ay nagpapalala ng sakit mula sa mga shrapnel sa utak ni Abidi. Pero hindi siya sumusuko. Sinubukan ni Lee basagin ang kanyang ulo sa isang bato, pero bato ang nabasag. Tumayo si Abidi at sunod-sunod ang binigay na suntok sa katawan ni Lee. Tinapos niya ito sa isang mabilis na sampal. Umalis si Lee sa gusali, hindi para tumakas, kundi para bumalik at ipagpatuloy ang laban. Binali ni Abidi ang kanyang braso, pero lumaban pa rin si Lee gamit ang isa pa. Sa huli, pinatuloy ni Abidi si Lee sa isang puno gamit ang patalim. Pero sinubukan pa rin ni Lee hilahin si Abidi sa isang huling yakap patungo sa kamatayan. Sa tamang oras, dumating si Aline at hinayla si Abidi palayo, iniligtas silang dalawa. Dinala si Abidi sa ospital. Inalis ng mga doktor ang mga shrapnel sa kanyang bungo. Kailangan na lang hintayin siyang magising. Isinulat ni Aline ang pangalang, Abidi, sa form ng pasyente, pero binura rin niya. Siya na lang ang dapat pumili kung anong pangalan ang dadalhin niya sa bagong buhay. Nagising si Abidi at mahinang bamulong, Ismael. Ang aral ng kwento, walang sino man ang isinilang na masama dahil sa kanyang nakaraan. Kahit sa gitna ng matinding trauma, may pagpipilian tayong bagong daan. Ang nakaraan ni Abidi ay nanatiling nakaraan. Ang kanyang lakas ng loob na magbago, at ang tunay na suporta ni Aline, ang nagtulak sa kanya para muling mabuhay bilang ibang tao.